Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan naakyat na ni Yuri ang Siege Tower at doon nasaksihan niya sa loob ng kuta ni Okuwa ang maraming mga orc na silang lahat ay umaapaw sa kanilang mga katawan ang itim na enerhiya. Iniisip din ni Yuri na ang nakikita raw niya ngayon sa mga katawan nitong mga orc ay isang demonic energy. Katulad daw sa kanyang inaasahan ay nagtalaga din sila dito ng maraming mga sorcery para mas palakasin pa ang kanilang puwersa. Nagsalita naman si Jared kay Yuri na kanyang pinaalam na nakahanda na raw ang lahat katulad ng mga binanggit ng kamahalan. Pinuri naman ni Yuri ang trabaho ni Jared dahil ang mga walang hiya raw na itong nasa kanilang ibaba ay mas pinalakas pa sa pamamagitan ng itim na enerhiya, at gaya din sa kanyang naalala ay hindi gumagana sa kanila ang nullification spell sa pagkakataon na ito. Ngumiti din si Yuri dahil sa ngayon ay nakahanda na ang lahat niyang mga plano, kaya ngayon ay dito na sila magsisimula. Inutusan din ni Yuri ang dalawang knight na itaas nila ang kanilang mga bandila upang bigyan ng signal ang mga commander na matagumpay nilang naakyat ang Siege Tower. Matapos doon ay tumalo na nga si Yuri sa loob ng kuta ni Okuwa at sinabihan din niya si Jared at Laurent na sumunod sila sa kanya. Si Ragna na nanunood sa unahan ay narinig niya ang boses ng mga knight na pinaalam kay Ragna na ang mga chief commander ay nagbigay na ng signal. Ang hukbo ng Briol ay kanila nang napasok ang kuta ni Okuwa. Sa nalaman ni Ragna ay namangha siya kay Yuri dahil mas mabilis pa raw ito kumpara sa kanyang inaasahan. Kaya inutusan ni Ragna itong tatlong sundalo na bigyan nila ng signal ang kanilang mga bihasang mga sundalo na silang lahat ay magtipon. Nang narinig ni Arater na nagbigay na ng signal ang Imperial Knight ay natuwa siya dahil sa wakas dito na raw magsisimula ang totoong laban, samantalang itong si Prinsesa Sebila ay tinawag niya ang pansin ni Fennec na ihanda niya ang kanilang hukbo. Habang itong si Graham ay tahimik lang na seryoso ang kanyang tingin sa buong paligid. Sa ilang sandali nang nagtipon-tipon na ang lahat ng hukbo ay sabay-sabay na silang lahat na tumakbo upang pasukin ang kuta ni Okuwa. Makikita naman si Yuri na naglalakad sa loob ng kuta ni Okuwa na kanyang sinabihan ang kasamahan niya sa kanyang likod na kung naipaliwanag na raw ba sa kanila ang lahat, at layunin din nila na putulin ang ulo ni Okuwa na nasa pinakalikod. Tinawag din ni Yuri ang pansin ng lahat niyang mga kasama na makinig raw silang lahat sa kanya, sabay itinutok niya ang kanyang espada sa direksyon kung nasaan si Okuwa, na nakangiti niyang pinapakiusap sa kanilang lahat na sana huwag silang mamatay sa digmaan. Sa ilang sandali ay nagsimula na nga ang madugong digmaan ng dalawang panig, makikita si Arater na kanyang nilabanan ang orc na kanyang nakaharap, maging si Yuri ay abala din sa pakikipaglaban sa orc na humadlang sa kanyang daanan upang muling habulin si Okuwa. Makikita din si Jared na matagumpay niyang napabagsak ang orc na kanyang nakalaban, habang itong si Prinsesa Sebila ay inihanda na niya ang kanyang espada upang kanyang gamitin ang banal niya na kapangyarihan. Doon ay agad na tumalon si Prinsesa Sebila sa itaas ng orc na nagawang masaksak ni Fennec sa dibdib upang siya na ang tumapos sa buhay nito. Iniisip din itong si Graham na itong kanya raw mga kasama ay iba't iba ang mga pinagmulan at katayuan, ngunit sumusulong sila habang ipinagkatiwala ang kanilang likuran sa isa't isa. Siya na bilang isang knight ay tinatanong sa kanyang sarili na kung anong larangan ng digmaan ang hihigit sa kaluwalhatian nito. Itong si Jose Arater ay ginamit na niya ang kanyang pamamaraan sa mana para pabagsakin ang mga orc na nasa kanyang paligid, at sa katangian ni Jose Arater na bilis at lakas ay sabay-sabay niyang pinababagsak ang orc kahit ito ay malayo ang distansya. Naging seryoso naman ang tingin ni Yuri sa kaharap niya na orc, at sabay ngumiti siya habang mapapansin sa kanyang buong katawan na dumadaloy dito ang enerhiya galing sa kanyang item na Windring Sword. Upang tapusin na ang buhay ng kaharap niyang orc ay itinutok niya dito ang kanyang punyal, at sa isang iglap ay madali lang niyang nawasak ang katawan ng orc. Matapos patayin ni Yuri ang isang orc ay tumingin siya sa buo niyang paligid, at sa kanya naman likod ay makikita ang isa pang orc na naghahanda na upang umatake kay Yuri. Hindi naman ito pinalagpas ni Yuri dahil madali lang niya itong napansin, at mayroon siyang masamang tingin dito. Nang umatake na ang orc kay Yuri ay madali lang na naharang ni Yuri ang atake, habang abala siya sa pakikipaglaban sa orc ay hindi naman maalis ang kanyang tingin sa orc king na si Okuwa dahil nararamdaman raw niya na itong si Okuwa ay hindi pa rin kumikilos, maging ang kanyang master na si Moyong Chan ay hindi pa rin dumating dito. Nang matagumpay na natalo ni Yuri ang orc na kanyang nakalaban ay mayroon pa rin bumagabag sa kanyang isipan dahil malinaw naman raw na nasa kanila ng panig ang kalamangan ngunit parang mayroong mali dito, mayroon raw siyang nararamdaman na kakaiba na tila ba mayroon pang kulang.
Nang nakahandusay na sa lupa ang kanyang napatay na orc ay makikita naman sa katawan nito na lumalabas ang itim na enerhiya, at ang lahat ng mga enerhiya na lumalabas galing sa katawan ng mga napatay na orc ay papunta sa katawan ni Okua. Si Yuri nang kanyang napansin ang mga nangyari ay nakaramdam siya ng takot na nanginginig ang buo niyang katawan, sabay tumakbo siya ng mabilis upang pigilan ang binabalak ni Okua. Pero sa hindi niya inaasahan dahil dahan-dahan nang tumayo si Okua na umaapaw sa paligid nito ang makapal na itim na enerhiya. At sabay iminulat ni Okua ang kanyang mga mata na nanlilisik na nakatingin kay Yuri. Dahil dito ay halos hindi makagalaw si Yuri nang dahil sa presensya ni Okua sa kanyang harapan at makikita ito na inangat na niya ang kanyang kamay para tapusin ang buhay ni Yuri. At sa kasunod na mga nangyari ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang buong lugar. Dahilan para maging ang lupa na kinatatayuan ni Yuri at ni Okua ay nawasak. Makikita si Yuri na siya ay tumilapon sa malayo at maririnig din ang boses ni Okua na kanyang binanggit na ngayon alam na raw niya ang lahat. Nang nakalapag na sa lupa si Yuri ay seryoso siyang tumingin sa direksyon kung nasaan si Okua, habang itong si Okua ay kanyang tinawanan si Yuri na isa raw siyang tanga na hindi marunong gumamit ng utak, ngayon ay huli na raw si Yuri para iligtas ang sarili niyang buhay. Dahil sa mga oras na ito ay gagawin niya siyang sakripisyo. Doon ay naglakad na si Okua papalapit kay Yuri habang umaapaw sa kanyang katawan ang itim na enerhiya. Kahit malaki ang natamo na pinsala ni Yuri sa kanyang katawan nang dahil sa malakas na atake sa kanya kanina ni Okua ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na tumayo. Sa kanya naman isip-isip na ngayon ay naiintindihan na raw niya ang lahat kung bakit ang kanyang master na si Moyong Chan ay hindi pa rin dumating dito. Ang kanya raw master ay hindi kayang pigilan ang mga itim na enerhiya, sa ngayon ay ang dapat raw muna niyang gawin ay alisin muna ang itim na mahika nitong si Okua. Hindi pa natapos sa kanyang iniisip si Yuri ay mabilis nang tumakbo itong si Okua upang kanyang suntukin ng sobrang lakas si Yuri. Nang nakita ni Yuri na sobrang lapit na sa kanya si Okua ay hinanda niya ang kanyang espada at kanyang iniisip kung kanya ba itong harangan o kanya na lang itong iwasan. Sa huli ay iniwasan ni Yuri ang malakas na suntok ni Okua at kitang-kita na ang lupa kung saan tumama ang suntok ni Okua ay ito ay nakabuo ng malaking butas nang dahil sa lakas nito. Upang hindi tumilapon si Yuri papunta sa malayo ay kanyang itinusok ang kanyang espada sa lupa na kanyang nasabi sa sarili na sa ganitong antas raw ng lakas ni Okua ay tiyak hindi siya magtatagal. Doon ay muli na namang naglakad si Okua papalapit kay Yuri upang muli na namang umatake. Kahit na sa alanganin na sitwasyon ay nagawa pa rin ni Yuri nang umiti dahil sa ganito raw na pangyayari ay naging malinaw sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin, iyon ay hindi siya dapat na umatras upang iligtas lang ang kanyang sarili. Kaya ginamit na ni Yuri ang kanyang pamamaraan sa mana method at kanyang itinutok ang kanyang espada kay Okua. Nang nakita ng shaman na nakatago sa dilim ang pamamaraan na mana method ni Yuri ay nagtataka siya dahil kakaiba raw ang ganitong antas sa espada. Iniisip din ni Yuri habang sinuri ang buong paligid ni Okua na kanya raw napansin na ang lahat raw na mga kakaibang bagay ay sabay-sabay na hinihigop papunta sa likuran ni Okua. Makikita ang likod ni Okua na mas lalo pang naging mas makapal ang mga itim na enerhiya galing sa lahat ng mga namatay na orc, kaya mas lalo pang nadagdagan ang kanyang lakas. Maririnig din ng mga kaluluwa na ginawang sakripisyo upang maging itim na enerhiya ay silang lahat ay humihingi ng tulong kay Yuri. Dahil dito ay nabigla si Yuri sa mga boses na kanyang naririnig dahil mas malupit pa raw ito kumpara sa kanyang inaasahan, at nanggagalaiti na lang siya sa sobrang inis dahil ngayon alam na raw niya kung ano ang pinagmulan ng itim na mahika. Ito raw ay ang mga kaluluwa ng mga tao na inabsorb ni Okua noong sila ay nabubuhay, kahit sa kanilang kamatayan ay patuloy pa rin silang pinapahirapan. Kaya hinanda na ni Yuri ang kanyang sarili upang umatake kay Okua dahil sa ngayon ay kinakailangan raw niyang iligtas ang mga kaluluwa na humihingi ng tulong. Wala na ngang sinayang na oras si Yuri dahil mabilis na siyang tumakbo para umatake kay Okua. Si Okua na naghahanda upang salubungin niya ng kanyang suntok si Yuri ay kanya itong sinigawan na masyado raw siyang mababang tao. Makikita sa pinakawalan na suntok ni Okua na lumabas dito ang maraming itim na mahika para salubungin si Yuri. Dahil dito ay napatigil si Yuri sa kanyang pagtakbo dahil kanyang dinepensahan ang kanyang sarili sa banta ng itim na mahika. At nanlaki ang mga mata ni Yuri sa kanyang nakita sa itaas, dahil nakita niya na pinakawalan ni Okua ang mas malaki at maraming itim na mahika para tapusin na ang buhay ni Yuri,
Kaya ang tanging ginawa ng ating bida ay kanyang iniiwasan ang mga itim na mahika upang hindi siya matamaan. Matapos doon ay napamura si Yuri dahil walang katapusan ang mga itim na mahika ang papunta sa kanya. Sa huli ay napaluhod si Yuri sa lupa at duguan na tila ba naubos ang kanyang lakas ng dahil sa itim na mahika. Makikita sa kamay ni Yuri na kumapit na sa kanya ang mga itim na mahika, maging sa buo niyang katawan ay kumapit na din ito, dahilan para hindi na siya makagalaw para lumaban. Maririnig din ang boses ni Okuwa na kanyang tinawanan si Yuri dahil ito na raw ang kanyang katapusan. Pero kahit na ganoon ay kanyang pinapatahimik si Okuwa dahil masyado raw itong maingay, sabay muli niyang ginamit ang pamamaraan niya sa mana method upang magawa niyang makatakas sa itim na mahika ni Okuwa. Sinisigaw pa ni Yuri na sa buhay raw na mayroon siya ngayon ay gagawin niya ang lahat niyang makakaya upang iligtas ang lahat at mapagtagumpayan ang lahat niyang hamon. Kasunod nito ay isa-isang pinagtatagpas ni Yuri ang mga itim na mahika na nakakapit sa buo niyang katawan kahit masyado na siyang nahihirapan. At sa hindi maipaliwanag na bilis ay tumakbo siya upang siya na naman ang maglunsad ng pag-atake kay Okuwa. Hindi naman nabigo si Yuri sa kanyang ginawang atake dahil matagumpay niyang tinamaan si Okuwa dahilan para halos hindi makagalaw si Okuwa. Kasunod nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog dulot ng atake ni Yuri na maging ang buong lugar ay binabalutan ng malaking liwanag. Habang hinahabol ni Yuri ang kanyang hininga ay nagulat siya dahil narinig niya ang boses ni Okuwa na pinupuri siya dahil magaling raw ang kanyang ginawa, iyon raw ay kahanga-hanga. Pero ang mas lalong ikinagulat ni Yuri dahil naramdaman niya sa kanyang likod na papalapit na ang atake ni Okuwa. Kasunod nito ay tumalsik papunta sa malayo si Yuri dahil buong-buo niyang tinanggap ang malakas na hampas ni Okuwa sa kanyang likod. Sa lugar kung saan nagaganap ang laban ng hukbong alyansa at maraming mga orc ay dumaan sa kanilang gitna si Yuri na nagdulot upang magkaroon ng gitna ng malaking pagkawasak. Makikita si Yuri na hindi na makagalaw nang siya ay tumilapon sa malaking bato. Habang pinipilit ni Yuri na siya ay tumayo ay nasabi niya sa kanyang sarili na masyado raw siyang mabagal makapag-react, wala na ang kaliwa niyang braso, hindi na niya ito kayang igalaw maging ang kanyang mga ribs ay masyado na din napinsala. Agad naman na lumapit si Laurent kay Yuri upang kanyang tulungan ang kanyang kamahalan, at tinanong din niya si Yuri na kung ayos lang raw ba siya. Sa kabila ng pagtulong ni Laurent kay Yuri ay sa kanila namang unahan ay naglakad papalapit sa kanila si Okuwa. Seryoso pa na sinabi ni Okuwa kay Yuri na kinakailangan raw niyang mapatay ang isang knight na kayang ipawalang bisa ang itim na mahika. Si Yuri na hindi maalis ang kanyang tingin kay Okuwa ay napapatanong sa kanyang sarili na kung bakit kayang makapagsalita ang mga shaman ng kanilang wika at maging itong si Okuwa. Sambit pa ni Okuwa kay Yuri na dahil naaliw raw siya sa kanilang laban ay hayaan niya siya na magbigay ng gantimpala. Ibibigay raw niya kay Yuri ang isang karangalan na mamatay sa kanyang mga kamay. Kasunod nito ay ibinuhos na ni Okuwa ang kanyang itim na mahika sa isa niyang kamao upang bigyan ng malakas na atake si Yuri at Laurent. Habang papalapit na ang malakas na suntok ni Okuwa ay napamura na lang itong si Yuri dahil wala na siyang magawa upang kanya itong iwasan, samantalang itong si Laurent ay hinanda na niya ang kanyang espada para harangan ang suntok ni Okuwa. Sa isip-isip naman ni Laurent habang hindi maalis ang kanyang tingin sa malaking kamao ni Okuwa na hindi raw niya kayang harangan ang ganito kalakas na pag-atake. Ngunit sa gitna ng mga nangyari ay natulala si Yuri dahil mayroon siyang narinig na pamilyar na boses. Ang tao pala na biglang dumating ay walang iba kung hindi si Moyong Chan upang kanyang iligtas ang buhay ni Yuri sa kamay ni Okuwa.